Issue sa scholars ng La Concepcion College. Huli natin. On the spot. Panoorin natin ito. Dismayado ang karamihan sa mga magulang na nagpapaaral ng kanilang mga anak sa La Concepcion College sa bayan ng Bulacan. Sobra-sobra na umano ang paniningil para sa mga bayarin. Gayong ang pagkakapaintindi sa kanila ay pasok ang kanilang mga anak sa scholarship program na ino-offer ng naturang eskwelahan. Isa ako sa magulang na nagpapaaral sa La Concepcion College. Yung anak ko po ay galing ng public. Mayroon pong in-offer yung school na ESC program na sabi daw po ay scholar. Yun nga po, nakapasa yung bata sa mga requirements na hiningi nila. So, na-qualify yung bata. Ang sabi po nila, yung ESC na yun is scholar. So, expected ko nun, pag scholar, walang babayaran. Nung sabi po nila, wala daw po kami babayaran per month na 650. Ang babayaran po daw namin is yung 2,700. Which is miscellaneous po yun. Yun na nga po, malinaw na miscellaneous. So, umagree na po kami sa agreement na gano'n. Tapos, inex po nila yung mga monthly namin na wala na nga daw po kami babayaran. Pagdating po start na po nung month ng pasukan ng bata, nung June, mag-exam na po yung bata ng first periodical month. Ang sabi po sa mga bata, ay humihingi po yung bata ng permit kasi every exam po, kailangan pong manghingi ng permit sa cashier. Yung bata po hindi po makapag-exam kasi hindi nila binibigyan ng permit dahil hindi nga daw po sila bayad pa sa 650. Wala pa daw pong binibigay yung CHED daw po, yung DepEd po yun na cheque. Kaya hindi pa daw po silang approval na ESC. Sabi ko, bakit kailangan pa-aprobahan kung dapat nung ano pa lang ng bata, mag-enter pa lang yung bata sa school, tapos sinabi na nila yung gano'n nang hindi na namin pinasok pa yung bata doon. Kasi nga, alam nga namin, scholar. So, wala na kami expected na monthly. Na ma-monthly ng bata. Ang sabi nila, ang paliwanag nga nila po, yun nga daw po, wala na daw pong monthly, hindi na nga daw po magma-monthly. Pero nung mag-exam na, pinipilit silang pabayaran ng 650. Dahil hindi pa nga daw po sila ganap na ESC. Ipinapasa pa nga lang po yung requirements. Pinaliwanag namin. Ang sabi dun sa may accounting, lahat daw po ng babayaran, magbabayad lang daw po muna kami ng June to December daw po. Hanggat hindi pa na-aprobahan. Pero sure daw po na scholar kami. Mag-scholar nga daw po kami dun. Hanggat hindi pa daw po kami sure na scholar, magbabayad daw po muna kami ng hanggang December. Pero scholar daw po. Sabi ko, bakit ganon? Ba't kami magbabayad kung naaprobahan nyo kami na scholar? Ang paliwanag nila, habang hindi pa nga daw po na ilalabas yung cheque, magbabayad muna kami ng 650. Magdudusa daw po muna kami ng 650 hanggang December. Sabi nila, hindi daw po refundable yon. Kasi tinanong ko kung refundable. Ang sabi, hindi daw refundable. I-offset daw po yun sa mga bayarin pang iba. Yung tulad po sa books. Bayad na po ako sa books. Paano po yun? Ang laki nung sosobrahin. Sabi ko, paano yon? Hindi namin mare-refund? Sabi nila, hindi raw. Naobliga rin silang magbayad para sa mga extracurricular na hindi naman nila napakikinabangan. Iniinda rin nila ang matinding paghihigpit ng eskwelahan pagdating sa paniningil, lalo na sa araw ng exam na hindi naman dating nangyayari. Isa pa yun sa field trip na yan, na sumama sa hindi, kailangan namin magbayad. Paano pala? Kung halimbawang katulad namin, scholar, umaasa lang din kami sa mga ganung opportunity na kailangan namin daw magbayad ng 1,500. Kung hindi, walang grade yung bata. Parang nanggigipit sa paniningil. Dahil hindi mabibigyan ng mga bata ng exam
pag walang no payment, no exam, no payment. Sa panayam ng hotspot kay Department of Education Assistant Secretary for Planning, Jesus Mateo, nilinaw niya na isang subsidiya mula sa gobyerno ang ESC. Yung Education Service Contracting Scheme natin, ito yung financial subsidy na binibigay natin doon sa mga deserving students na mag-aaral doon sa private schools dahil hindi na kaya ng public schools i-accommodate sila. Sa NCR, ang binibigay nating financial subsidy per grantee is 10,000. Pagdating naman sa non-NCR regions, ang binibigay nating subsidiya dyan, financial subsidy, is 7,500. Ang gobyerno, binabayaran natin yung mga tinatawag nating participating private schools. Itong ESC na to, ang tawag dito ay Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o GASPE. Ay hindi pa pwede yun kasi, hindi pa pwede yun kasi may mga kontrata tayo dyan sa private school. Ngayon po, kung meron ganang sitwasyon, tawag lang po doon sa PAPE, Private Assistance to Private Education, o kaya sa DepEd, para sa ma-call natin yung attention ng mga eskwelahan. Hindi nga po kailangan bayaran ng magulang yung full 15,000. Yung babayaran lang yung difference po. Ang gawin na lang po, pag ganyan ho na sitwasyon, i-report lang po sa ating division office o kaya sa regional office, i-attach nila yung mga dokumento na yon. I-tally nila kung ano pangalan ng school, dahil na nangyari yon, at saka i-attach nila yung mga resibo. Ang tanong tuloy ng mga grante. Scholar po kami, pero habang hindi dumadating yung pondo ng gobyerno, magbabayad daw po muna kami per month. Paano po yung pag dumating yung pondo, magdodoble po yung bayad namin. Paano po na hindi daw po yung refundable? Paano po yun? Samantala, pinuntahan ng hotspot team ang nasabing paaralan upang makuha ang kanilang panig. Ngunit sa tanggapan pa lang ng prinsipal ay itinuro na ang grupo sa anak ng may-ari ng eskwelahan na si Noemi Magbantay na siya ring cashier doon. Pagdating naman sa tanggapang iyon, eto na ang mga sumunod na nangyari nang simulan ng alamin ng hotspot team kung ano ang ESC program at kung paano ba ito ipinatutupad ng kanilang eskwelahan. Sino kayo? Saan papeles nyo? Bakit kayo pumasok dito? Actually, hindi lang naman kami ang accredited ng Sino ESC. kayo? By the way, sino kayo? Present me your ID. Who are you? Nandito na kayo sa loob. Kung nakalusot kayo sa gwardiya, manahimik ka na dapat i-present nyo, are you? Hindi yung ganyan-ganyan, walang security. By the way, I'm Bianca. I'm Miss Briones. Anong kinalaman ng GASPE dito sa remate? Dyaryo? Ija-dyaryo nyo? Anong kinalaman naman itong Senate? Press? O di, nasa communication kayo? Hindi ganun na dire-diretso kayo dito. Pwede na kayo lumabas. Kayo po yung may-ari. Kunin na lang po namin yung name. Para sa No, inyo po namin no yung way. address. Sorry. I don't know you. Di ba po? Parang ang ano naman ang approach nyo sa akin. Eh, kasi- Nag-resign po sa ESC na to. Di ba po, kung kayo yung may-ari ng school, Sana, kaya be nice na. sana lumabas na maganda kayo. naman. Ayaw ko makipag-argue. Okay, wala na naman na meron pa ng ganyang programa ngayon ang Department of Education. Pero ang alam ko nung araw, meron kami nung araw yung Study Now, Pay Later program. Nung araw yun. Pero ito- medyo nabulilas yun dahil sa nagkaubusan ng pondo. Dito naman, Study now, pay now, after that, be a scholar later, parang gano'n. hindi. Pero magulo yung sitwasyon nila, no? Kaya nga, Ang nakita natin dito is yung ESC, yung program na ito, programa ito na nagsasabing ang gobyerno ay magbibigay ng 10,000
para doon sa mga nasa NCR at 7,500 para naman doon sa mga nasa probinsya para lang Ayuda. maayudahan yung pagkukulang ng mga public schools, no? Kahit na malipat ka sa private, makakapag-aral ka. Ngayon, yung private school ang kukuha ng pera sa gobyerno. Yes, Ang masakit dito, kapag hindi pa yata nakukuha ng La Concepcion College, yung 10,000 dito sa gobyerno, sinisingil daw nila doon sa mga magulang. Yan yung alegasyon, ha? Yes, yes. Pero alam mo, kinukuha natin ang side ng La Concepcion, abay, saksakan ng kawalan ng modo ng may-ari nitong La Concepcion College, no? At harapan kung bastusin yung ating mga staff and crew dito sa hotspot at siguro hukayin natin lahat ng ginagawang kabulastugan nitong La Concepcion College para mabigyan ng aral itong walang pinag-aralang may-ari ng paaralan. Naisip ko kung paano nila tinuturo sa mga bata yung... Noong araw, good manners and right conduct. Pero ngayon, ang tawag dyan sa subject na yan, values. Di ba? Paano kaya nilituturo yung values sa mga estudyante kung yung principal o may-ari ng eskwelahan saksakan naman ng bastos, nakabastusan. Hindi, values, iba yung spelling ng values na naituro sa kanya. Oo. B-A-L-I-W-S. Values. Yun ang naituro sa kanya, kaya nakita nyo, parang balyo na nagwawala ang Grabe. aling yan, no? Hindi ho magrereklamo ang mga magulang kung tama po ang ginagawa nyo. Sila po ay nagrereklamo at sinasabi nga ng mga, sinabi nyong scholar, hindi naman pala scholar. Pinag-exam nyo, nakapasa yung mga bata, at sinabi nyo scholar, dapat pinaliwanag nyo na sila ay under sa programa ng ESC at sila ay may scholarship man, hindi yung galing sa pera sa gobyerno. Dahil ito yung yung pinaliwanag nga ng itong opisyal ng DepEd na sinasabing ito'y para lang i-subsidize yung pagkukulang ng public schools. Makapag-aral man sa private school, hindi kaya ng mga estudyante, sila ang susuporta. Tama. Dito, masyadong tinatanga ang taong bayan nitong eskwelahang ito. Tignan natin yung mga susunod na bakbakan dito. Tutukan natin.